5881, isinalaysay ng pinuno ng sektang Timaeus ang makalangit na kabigatian ni James. Matapos marinig ang lahat, nagulat si Layla. Isang cultivator sa years 19th rank ang dumaan sa Quasar Heavenly Tribulation at nagkaroon ng gintong katawan. Ang pinuno ng Timaeus sect ay same time na tumango at sinabing, ang mas nakakagulat pa ay nakas niya ang second Marciized combat form, ang divine form. Ito ay hindi isang bagay kahit na ang mga powerhouse na tulad mo at ako ay maaaring makamit. Napabuntong hininga si Layla at sinabing, hindi ka panipaniwala. Pwede ko ba siyang makilala? Kumunot ang noo ng pinuno at sumagot, hindi na kailangan. Wala akong naramdamang dark or evil energy mula sa kanya. Ngunit sa paghusga mula sa kung ano ang nangyari sa Demon Prison, tiyak na mayroon siyang koneksyon sa Dark World. Sinabi ni Layla na may intensyong pumatay, dahil naghihinala ka, dapat natin siyang i-seal at itapon sa Demon Prison. Hindi tayo masyadong mag-iingat kung may kinalaman ito sa Dark World. Mas gugustuhin kong magkamali sa pagpatay ng isang inosente kaysa hayaan ang pagkakataon ng isang trahedya na mangyari sa atin. Ang pinuno ng Timaeus sect ay nagpabalik-balik sa harap ni Layla habang nasa likod pa rin ang kanyang mga kamay. Maghintay muna tayo ng kaunti bago magdesisyon. Naipaalam ko na kay Yegor Sadler ng Skynet. Sana makaisip siya ng mas magandang solusyon. Nang sisigot na sana si Layla ay may boses na nagmula sa labas ng hall. Bakit ka nakaluhod dito binibini? Inaabuso ka ba ng pinuno ng sekta mo? Bumangon ka, sumama ka sa akin. Buntong hininga. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi naman ganoon katikot ang matandang iyon. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang matipunong figure sa loob ng bulwagan. Nakasuot ng python robe ang middle-aged na lalaki at may kahanga-hangang ugali. Naglabas siya ng isang malakas na aura, na nagmistula sa kanya na sobrang dominante. Agad na hinawakan ng pinuno ng Timaeus sect ang kanyang kamay at sinabi, magandang makita kang muli, Yegor. Agad siyang pinagsabihan ni Yegor, matanda ka. Ano ang ginawa ng dalaga? Paano mo siya hahayaang lumuhod sa labas? Hindi mo ba alam na nasaktan siya? Matapos ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, lumakad si Yegor sa isang upuan at umupo. Tapos, sabi niya, may kasunduan kami, Zachary. Itataas siya ng Timaeus sect, ngunit bawal mo siyang pahirapan. Ang pinuno ng Timaeus sect, si Zachary Thornton, ay walang magawang nagsabi, siya ang paborito ng ating Grand Patriarch. Sinong maglalakas loob na pahirapan siya? Mabangis na tanong ni Yegor, kung gayon bakit siya lumuluhod dyan? Hindi man lang siya natinag nang sabihin kung bumangon na siya. Ipinaliwanag ni Zachary ang serye ng mga pangyayari. Matapos marinig ang lahat, nagkaroon ng makabuluhang ekspresyon si Yegor. Itinuro ni Zachary si Yegor at sinabing, paano ko kasalanan? Kung hindi ninakaw ng anak mo ang token mo at dinala ang mga lalaking ito sa sekta ko, hinding-hindi ito mangyayari. Hindi pa namin alam ang background ng guy, pero ninakaw niya muna ang puso ng saintes namin. Sabihin mo sa akin, sino ang dapat sisihin para dito? Hinawakan ni Yegor ang kanyang ilong, nahihiya, at sinabi, tungkol sa bagay na ito. Patuloy na itinuro ni Zachary si Yegor at sinabing, huwag mong subukang ilihis ang responsibilidad. Pamilya mo ang dahilan nito. Pananagutan mo rin. Kung marinig ito ng ating Grand Patriarch, kailangan mo ring managot. Masyado kang maingay. Magbibingi-bingihan ako. Itinulak ni Yegor si Zachary, saka tinuro si Layla at sinabing, hindi ba kayo close ng santo? Dapat mo siyang kausapin at kumbensihin siyang bumalik at gamutin ang kanyang mga sugat. Pag-uusapan natin ang natitira mamaya. Kung tungkol sa request niya, pag-uusapan natin. Hindi imposible. Galit na sabi ni Zachary, ikaw. Magalang na tumango si Layla at saka lumabas ng hall. Sigaw ni Zachary, seryoso, Yegor. Ito ang Timaeus sect, hindi Skynet. How dare you give orders around here? Sumandal si Yegor sa kanyang upuan at kalmadong tumingin sa galit na si Zachary. Pagkatapos, kumuha siya ng dekalidad na Genesis Core at nilaro ito sa kanyang mga kamay. Galit na sabi ni Zachary, bakit ka nagpapanggap na mataas at makapangyarihan? Baka may sinabi sa'yo ang anak mo. Nagtaas ng mata si Yegor at tumingin kay Zachary.
Pagkatapos, sinabi niya, bakit ka nababalisa sa isang binata? Ano ang nangyari sa iyong karaniwang kalmado? Hinaway-kaway ni Zachary ang kanyang kamay at bumantong hininga, kung napakasimple lang nito, hindi ko na kailangang mag-alala. Gayunpaman, sinamba siya ng mga demonyo sa loob ng demon prison. Malaking bagay. Kumunot ang noo ni Yegor at nagtanong, galing ba siya sa Dark World? Sagot ni Zachary, ikaw ang founder ng Skynet. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Huminga ng malalim si Yegor, saka umiling. Ang aming paninindigan patungo sa madilim na mundo ay palaging pareho. Kinusot-kusot ni Zachary ang kanyang mga mata at sinabing, got it. Kaya dapat natin siyang i-seal sa demon prison. Mahinahong sinabi ni Yegor, kung siya ay talagang mula sa Dark World, hindi maiiwasan ang isang sakuna. Dapat ay masil natin siya dahil mahina pa rin talaga ang kanyang cultivation rank. Nagdududang tanong ni Zachary, sigurado ka bang gagana ito? Nagpakita siya ng pambihirang talento at lakas sa panahon ng kapigatian. Bigyan mo ako ng mas malinaw na sagot. Kalmadong sinabi ni Yegor, kung talagang mula siya sa Dark World, sa tingin mo ba mas mabuting panatilihin siyang nasa ilalim ng ating kontrol o itulak siya pabalik sa Dark World? Pagkatapos ng maikling pag-iisip, biglang natauhan si Zachary. Sabi niya, simula nang dumating siya sa atin, maglalagay tayo ng malaking bitag. Makahulugang tumanggo si Yegor. Sa totoo lang, may higit pang impormasyon ang Skynet tungkol kay James. Ang kanilang mga network ay nasa bawat sulok ng iba't ibang Genesis worlds. Mayroon silang impormasyon tungkol sa iba't ibang sinaunang angkan, pangunahing puwersa, o tumataas na kapangyarihan. Mula nang tumuntong si James sa Ancient Genesis World, siya ay nasa ilalim na ng kanilang pagbabantay. Alam nila ang lahat tungkol sa pagkuha ni James ng mana ni Franciscus mula sa Zephyria World, ang kanyang pagnanakaw sa sale point ng Yaqui Sect at ang Sharzad Treasure. Ang tagapagtatag ng Skynet, Yegor, ay natural na may akses sa impormasyon. Gayunpaman, hindi isiniwalat ni Yegor ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol kay James sa pinuno ng Time Sect, Zachary. Ang kanyang mga aksyon ay medyo kaina-hinala. Biglang sinabi ni Yegor, gusto kong makilala ang binatang ito, si Zachary. Bahagyang nagulat si Zachary sa hiling. Pagkatapos ng maikling paghinto, bumantong hininga siya at sinabing, wala pa rin siyang malay. Walang kwenta kung pupuntahan mo siya ngayon. Tumayo si Yegor at sinabing, ako na ang baalang magtapos. Nagpapaalam lang ako sa'yo. Wala akong pakialam kung papayag ka o hindi. Bukod sa Grand Patriarch ng Time Sect, walang iba maliban kay Yegor ang maglalakas loob na magsalita kay Yegor ng walang galang. Gayunpaman, sila ay magkapatid na dumaan sa nakamamatay na mga sitwasyon ng magkasama. Kaya naman naging casual sila sa isa't isa. Pinigilan ni Zachary si Yegor at tinanong, ano ang dapat kong gawin sa kanya? Ganoon ba siya kitigas ng ulo kung hindi mo siya pinapahalagahan ng sobra? Tumingin sa kanya si Yegor at sinabing, bakit hindi mo sabihin iyon sa iyong Grand Patriarch? Ibinuka ni Zachary ang kanyang bibig, ngunit nilunok ang kanyang mga salita. Hindi siya kailanman makokompromiso ng ganoon kadali, ngunit kilalang kilala niya ang kanyang kaibigan. Walang makakapigil sa pagsasalita ni Yegor kung gugustuhin niya, ngunit walang makakapilit sa kanya na magsalita kung ayaw din niya. Ang espiritual na bundok ni James ay binabantayan ng husto. Ang pinakamahinang mga gwardya ay nasa 7th Tribulation ng Eurus-1 Zalem rank. Ang Perthicus ay partikular na nag-set up ng 12-dosenang mga time formation. Ang walang malay na si James ang pag-asa ng kinabukasan ng Mount Marty Alice. Bagamat walang ideya si Perthicus sa pangalan ng lalaking pinaasa niya, naging matulungin siya sa pag-aalaga sa kanya pagkatapos makita kung ano ang kaya niya sa panahon ng Heavenly Tribulation. Kung tutuusin, na-promote sa top 3 ang Mount Marty Alice dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, payapang nakahiga si James sa isang napakagandang kama sa kanyang tirahan. Siya ay ganap na tahimik at hindi gumagalaw. Gayunpaman, gumaling na ang kanyang mga sugat dahil sa lakas ng maraming Genesis cores na natupok niya. Gayunpaman, napinsala ng Quasar Heavenly Tribulation ang kanyang dugo, buto, at kaluluwa. Matagal bago siya tuluyang gumaling. Ang kanyang mga buto ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago.
Matapos mapagtagumpayan ang Quasar Heavenly Tribulation, ang kanyang mga buto ay hindi na normal na puti. Sa halip, ang mga ito ay gininto ang kulay at naglalabas ng makapangyarihang puwersa. Biglang lumitaw ang isang anino sa bulwagan, na naging isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay walang iba kundi ang tagapagtatag ng Skynet, si Igor Sadler. Habang nasa likod ang isang kamay, pinagmasdan ni Igor ang hindi gumagalaw na katawan ni James. Tapos, sumilay sa mukha niya ang nakakagaan ng ngiti. Tama ako. Ikaw ang kapalit ni Franciscus. Pagkatapos magsalita ay biglang hinampas ni Igor ng puting ilaw ang katawan ni James. Kaagad pagkatapos, isang nagliliwanag na globo ng kaluluwa ang lumabas mula sa katawan ni James. Sa Soul Orb, 4 na tao ang masayang kumain ng inihaw na isda sa tabi ng ilog. Nagsagawa si Igor ng supernatural power na tinatawag na Soul Pipang. Maaaring makuha ng isa ang kasanayang ito pagkatapos maabot ang rurok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Gayunpaman, mas mataas ang husay ni Igor. Maaari siyang sumilip sa espasyo sa loob ng isa pang nilalang at ilabas sila sa kanilang mga katawan. Siya lamang ang nasa loob ng Ancient Genesis World na may kakayahang gumanap ng kasanayan, Piggy. Nasaan ang ugali mo? Isda ko yan. Halika. Halos magkapatid kami. Kung ano ang sa iyo ay akin. At saka, napakasarap ng isda. Hindi ba ang baboy ay kumakain ng damo? Bakit ang hilig mo pang kumain ng karne? Isa siyang baboy ramo. Iba siya sa mga alagang baboy. Labis na ang mga biro mo. Mayroon akong mga katangian ng baboy, ngunit mayroon pa rin akong puso ng isang tao. Ang tunog ng kanilang pagtawa ay nagmula sa Soul Orb. Matapos panoorin ang Soul Orb ng ilang sandali, tinawag ni Igor ang isang makapangyarihang inscription at pinalaki ito. Kaagad pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga kamay ng mahigpit at pinaghiwalay ang mga ito. Isang alon ng enerhiya ang sumambulat sa kalawakan at nagdulot ng spatial rift. Ang sarap maging bata pa. Gusto ko ring magsaya. Pagkatapos magsalita, naglakad si Igor patungo sa spatial rift. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa lamat at itinulak siya palayo. Mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas, bulong ni Igor, pagkatapos ay binago niya ang kanyang sarili sa isang sinag ng liwanag at sapilitang naglakbay sa spatial rift. Sa sandaling iyon, nawala ang globo ng kaluluwa. Pumasok si James sa espasyo ng kanyang kaluluwa at nasiyahan sa ilang inihaw na isda kasama sina Zavian, Stephen at Quattro. Sila ay hindi pinalad at agad na pinuntirya ng mga alagad ng Timaeus sect. Matapos mabugbog hanggang sa sapal, ang kanilang mga lakas ay lubhang napinsala. Sa kabutihang palad, mayroon silang isang eksklusibong puwang upang itago. Sa dami ng Genesis course nila, medyo mabilis ang pagbawi. Si James, sa kabilang banda, ay nagpapalipas ng ilang oras sa espasyo ng kanyang kaluluwa dahil hindi pa ganap na gumaling ang kanyang pisikal na katawan. Habang sila ay nagsasaya, isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang lumitaw sa espasyo sa kanilang paligid. Nagulat si James. Bago pa siya makapag-react, isang maliwanag na ilaw ang nakapasok na sa kanyang kaluluwa. Ang sinag ng liwanag ay mabilis na nagpaikot-ikot sa Zavian, Stephen at Quattro, na agad na napangiwi sa kanila. Matapos mapagtanto ang nangyari, gustong lumaban ni James. Gayunpaman, ang sinag ng liwanag ay biglang nagbago sa isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata, at si James ay lubos na napatulala. Gulat na napatingin si James sa kakaibang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Siya ay dapat na may kontrol sa espasyo ng kaluluwa, at ang mga tagalabas ay hindi maaaring pumasok ng walang pahintulot. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakapasok sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, dalawang maalamat na supernatural powers ang pumasok sa kanyang isip: soul retrieval at soul invasion. Gayunpaman, ang isa ay dapat na nasa Years One Dale Ranks 9th Tribulation upang maisegawa ang alinman. Bukod dito, isa lamang sa dalawa ang maaaring makabisado ng isa. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap niya ay gumanap pareho. Naghagis pa siya ng supernatural power sa loob ng espasyo ng kanyang kaluluwa at sinira ang kanyang mga kaibigan.
Ito ay maliwanag na siya ay isang nakakatakot na powerhouse. Tumingin sa kanya si Yegor at nagtanong, tawagin ba kitang James o 49? Maingat na sabi ni James, your amazing skills. Hindi mo lang napasok ang espasyo ng aking kaluluwa, ngunit nagawa mo ring maglagay ng supernatural power para selyuhan ang aking mga kaibigan. Sino ka? Ito ay walang kahanga-hanga, sagot ni Yegor, pagkatapos ay naglakad patungo sa siga. Kumuha siya ng inihaw na isda at nagsimulang kumain. Humalaklak si James matapos makita ang casual niyang ugali. Nasa ika-9 na kapigatian ng Years 1 Dale rank, sir. Nginuya ni Yegor ang isda at mahinahong sumagot, oo. Ikaw ay lubos na may kaalaman. Tumigil ka rin sa pagtawag sa akin ng sir. Ako ang ama ni Truett, si Yegor Sadler. Naramdaman ni James na parang goma ang kanyang mga paa, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ang ama ni Truett, si Yegor Sadler. Ang sikat na founder ng Skynet. Ang powerhouse na nasa parehong antas ng pinuno ng Timaeus sect. No wonder nakapasok siya sa soul space ko. Nandito ba siya dahil nagnakaw at ginamit ni Truett ang kanyang token para tulungan kaming makapasok sa Timaeus sect? Paano ako makakatakas kung ang lalaking ito ay makapasok sa aking kaluluwa? Matapos panoorin si James na dumaan sa mga emosyon ng pagkabigla, biglang sinabi ni Yegor, ang aking anak ay palaging nagdudulot ng maraming problema. Nakapagdesisyon na ako sa parusa niya. Ang kanyang cultivation base ay itatatakan, at siya ay ikukulong sa demon prison sa loob ng 10,000 panahon. Tumingin si Yegor kay James at sinabing, ngayong naayos na ang parusa kay Truett. Bilang pangunahing salarin, hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Ngumisi si James, main culprit. Bilang isang walang katulad na powerhouse ng 3,000 Great Genesis Worlds, paano mo masasabing nagkasala ako ng walang patunay? Ngumuso si Yegor at sinabi, gusto mo ba talagang sabihin ko ang iyong mga krimen? Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang naglakad sa likuran ni Yegor, na nagsasabing, ang aking krimen ba ay pumasok sa Timaeus sect sa pamamagitan ng koneksyon? O dahil ba sa dumaan ako sa aking kapigatian sa Timaeus sect? Itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at tumawa, ikaw ay isang kamangha-manghang tao. Alam niyang tao ako sa unang tingin. So, alam din ba niya na taga Dark World ako? Kung ganoon, hindi ako mabubuhay ngayon. Bumantong hininga si James at sinabing, dahil narito ka para hanapin ang pangunahing salarin, hindi mo dapat parusahan si Truett. Tumingin si Yegor kay James at sinabing, sinusubukan mo bang magmakaawa para sa kanya? Sabi ni James, wala siyang kasalanan. Hiniling ko sa kanya na tulungan akong makapasok sa Timaeus sect. Ako ang dumaan sa kapigatian at nagbuwis ng buhay doon. Wala itong kinalaman sa kanya. Dapat panagutan ng isa ang kanilang mga aksyon. Hindi mahalaga kung ikaw o ang Timaeus sect. Parusahan mo lang ako kung naghahanap ka ng mapapanagot. Hindi na kailangang isali ang mga inosenteng tao. Humagalpak ng tawa si Yegor na tila nasisiyahan sa sagot. Pagkatapos kumalma, tinuro niya si James at sinabing, as expected from Francisca's successor. Isa kang marangal na tao, at pagmamay-ari mo ang iyong mga aksyon. Mabait ka rin at matuwid pero malakas ang loob mo. Sabi ni Yegor ng maluwag, hindi maling kahalili ang pinili ni Franciscas. Tama rin kami ni Truett tungkol sa iyo. Nagulat si James sa sinabi niya. Naisip niya sa kanyang sarili, Franciscas. Magkakilala ba sila? Close ba siya ni Franciscas? Posible bang fan din siya ni Franciscas? Inilibot ni Yegor ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mo akong titigan ng ganyan. Halika at maupo ka. Dahil ikaw ang kahalili ni Franciscas, ako na ang bahala sa iyo. Saglit na nag-isip si James, nalilito sa sitwasyon. Matapos tumawa ng kaunti, tuluyan nang nakalimutan ng lalaking nasa harapan niya ang pagpaparusa sa kanya. Napakakaiba ba ng mga powerhouse ng 3,000 Great Genesis Worlds? Habang nag-iisip, lumapit si James sa isang bato sa tabi ni Yegor at umupo. Tapos, pumitas din siya ng inihaw na isda. Sentimental na sabi ni Yegor, matagal na rin noong huli akong nakain. Gaano na ba ako katagal simula nang umalis ako ng bahay? Kumunot ang noo ni James, at nagtanong, saan ka galing, sir?
Nginuya ni Igor ang isang piraso ng kanyang inihaw na isda at sumagot, "Tao ako, tulad mo. Dati, tindera lang ako ng isda." Tinitigan siya ni James at nagtanong, "Taga-Earth ka rin ba?" "Earth." Itinaas ni Igor ang kanyang ulo at binalikan ang nakaraan. Pagkatapos, sinabi niya, "Ang Earth ay isang magandang planeta. Gayunpaman, hindi ito angkop para sa paglilinang." Tumingin si Igor kay James at sinabing, "Katulad nito, ang isang tao mula sa madilim na mundo ay hindi angkop na mapabilang sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis." Naisip ni James sa kanyang sarili, "Alam ko ito. Alam niyang taga-Dark World ako. Ngunit bakit ang walang katulad na powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ay dadaan sa gulo para makapasok sa kanyang soul space? Nandito ba talaga siya para panagutin ako? Sa kanyang lakas, kailangan ba niyang gawin ito?" Delikado talaga ang sitwasyon para kay James. Gayunpaman, naramdaman niyang may iba pang motibo ang taong nauna sa kanya. Tumingin si Igor kay James at sinabing, "Galing ka sa Earth, kaya malamang narinig mo ang kasabihang hindi makakasama ang mabuti sa masama. Sa katunayan, ang kasabihan ay maaaring ilapat kahit saan. Kami ay mga cultivator na maaaring maglakbay sa mga kalawakan, espasyo, at universo. Mayroon din tayong malaking lakas, ngunit hindi natin matatakasan ang pakikipaglaban sa katanyagan at kayamanan, at hindi rin natin mapipigilan ang ating pagnanais para sa kapangyarihan. Kami ay mga tao mula sa parehong planeta. Gayunpaman, magkaaway kami dito. Mamatay ka, o mamatay ako." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Dahil ba ako sa Dark World?" Tumango si Igor at sinabing, "Oo. Kahit na ang Dark Genesis World ay bahagi ng 3,000 Great Genesis Worlds, hindi ito kinikilala dito. Ang Panginoon ng Dark Genesis World ay napakalakas at malakas. Kahit na pagkatapos niyang makuha ang lakas upang madaig ang lahat sa Genesis Worlds, hindi niya sila makumbinsi na tanggapin ang Dark Genesis World. Sa huli, siya ay naging isang pambihirang pag-iral sa kanyang mundo. Gayunpaman, siya ang dahilan ng lamot sa pagitan ng Dark Genesis World at ng iba pang Genesis Worlds. Iyon ang pinakamalaking pinagsisisihan niya. Sa paghusga sa masalimuot na ekspresyon ni Igor, agad na naunawaan ni James ang taong tinutukoy niya ay si Franciscus. Nang makatagpo ni James ang kaluluwa ni Franciscus, hinawakan nila ang paksa. Hinati ni Franciscus ang Dark Genesis World sa dalawa, umaasa na tatanggapin sila ng ibang Genesis Worlds. Pinaghiwalay niya ang kasamaan at sinubukang pagsamahin ang Dark World, na naglalaman ng hustisya, sa iba pang Genesis Worlds. Gayunpaman, tumanggi pa rin silang tanggapin ang Dark Genesis World. Kung kahit isang powerhouse tulad ni Franciscus ay hindi makakamit, kung gayon sino pa ang makakamit? Tumingin si Igor kay James, na natahimik. Bumantong hininga siya at nanghihinayang sinabi, "Dapat kang bumalik sa madilim na mundo. Sa iyong talento at pamana ni Franciscus, magagawa mong duminahin ang madilim na mundo. Ikaw ang may kontrol at maaaring pamunuan ang madilim na mundo. Bakit mo gustong pumunta sa isang lugar kung saan hindi ka tinatanggap at ilagay ang iyong sarili sa panganib?" Itinaas ni James ang kanyang ulo at nginisyan, "Nandito ka ba para hikayatin akong umalis?" Hindi nagsalita si Igor, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na bilang sagot. Dahan-daang tumayo si James at sinabing, "Hindi kaya ni Franciscus, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Bilang kahalili niya, dapat kong tuparin ang kanyang hiling." Tumayo si Igor at sinabing, "Ikaw. Isa ka lang mahina na nakaligtas lang sa isang kapigatian para makapasok sa Years 1 rank." Lumingon si James, tinitigan si Igor, at mariing sumagot, "Oo. Gayunpaman, hindi ko gustong pagsamahin ang Dark Genesis World sa iba pang Genesis Worlds. Gusto kong isama sila sa Dark Genesis World. Isang ligaw na panaginip. Alam mo ba kung gaano karaming mga pangunahing puwersa ang nasa loob ng iba't ibang Genesis Worlds? Mayroon ka bang ideya kung gaano karaming walang katulad na mga powerhouse ang umiiral?" Galit na galit si Igor. Tinitigan ni James ng diretso ang mga mata ni Igor at sinabing, "Sa tingin mo, ang 3,000 lang na dakilang Genesis mundo ang may walang katulad na powerhouses? Ginagawa rin namin. Si Franciscus ay mula sa madilim na mundo, at siya ay naging bawal para sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis.
Ang iyong tinatawag na walang katulad na mga powerhouse mula sa 3,000 Genesis Worlds ay parang isang biro. Ikaw. Hindi nakaimik si Igor. Matigas na sabi ni James, nagawa na ni Franciscus ang daan para sa Dark Genesis World. Dapat nating tapusin ang nasimulan niya. Nagkamali siya. May kapangyarihan siyang supuin ang lahat at gawin ang mga patakaran. Gayunpaman, pinili niyang magsilbi at ibaba ang ulo sa kanila. Sino ang nagpasya na ang mga patakaran na itinakda ng ilang mga powerhouse ay ang pamantayan at dapat sundin? Bakit ang hindi pagsunod sa iyong mga tuntunin ay nangangahulugan na kami ay masama, at ang pagsunod sa mga ito ay katarungan? Hindi ibig sabihin na ikaw ang nakararami ay ikaw ang gumagawa ng panuntunan. Kabanata 5887. Dapat mong malaman na ang kabutihan ay maaaring umiral sa dilim, at ang kasamaan ay maaari ding umiral sa liwanag. Ang mga banal na puwersa na nagtataguyod ng katarungan ay sinasamantala at inaapi ang iba para sa kanilang sariling kapakanan. Bumantong hininga si James at sinabing, marami na akong nakita sa madilim na mundo. Sa una, walang mga alituntunin at regulasyon. Sa huli, ang lahat ay nagmumula sa malakas na pinipigilan ang mahina. Gayunpaman, naglalagay sila ng isang harapan at magpanggap na makatarungan. Hindi ba sa tingin mo ito ay mapagkunwari? Sa aking opinyon, ang iyong puwersa, Skynet, ay malamang na mas malinis kaysa sa kanila. Ipinagpalit mo ang impormasyon para sa isang partikular na presyo. Ito ay isang patas na kalakalan sa pagitan ng dalawang kusang partido. Walang sino man ang napipilitang gawin ito. Itinaas ni Igor ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata, inalala ang mga salita ni James. Matagal na siyang hindi nakarinig ng gayong kasiya siyang mga salita. Matagal na siyang may mataas na posisyon at iginagalang ng marami. Sa paglipas ng panahon, natural din niyang tinanggap na ang kanyang mga salita ay may bigat at parang ganap na mga panuntunan. Sa totoo lang, ang mahihina lang ang sumusuko sa malakas. Ang mga may kapangyarihan ay iginagalang ngunit iginiit na ang kanilang mga kilos ay katarungan. Sa kalaunan, naging banal sila. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si Igor. Tumayo siya at sinabing, marami akong nakuha sa pakikinig sa iyo. Dahil matatag ka sa iyong mga paniniwala, hindi ka dapat mag-alinlangan. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na ang landas na iyong tatahakin ay puno ng mga hadlang at panganib. Hindi ito magiging madali. Kami ni Franciscus ay mahusay na magkaibigan. Binigyan niya ako ng maraming patnubay. Utang ko sa kanya ang aking katayuan at mga tagumpay sa paglilinang. Lumingon si Igor, tumingin kay James, at sinabing, para ibalik ang kanyang pabor, natural na kailangan kong pangalagaan ang kahalili niya. Huwag kang mag-alala. Itatago ko ang iyong pagkakakilanlan at mga ambisyon. Hindi ko hahayaang malaman ng ikatlong tao. Ang Timaeus sect ay ang pinakamalakas sa Ancient Genesis World. Maraming mapagkukunan at supernatural powers na makakatulong sa iyo na umunlad sa isang ranggo na mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Sa iyong talento at potensyal, ang Timaeus sect ay mamumuhunan ng malaki para sanayin ka. Dapat mong gamitin ito ng husto. Gayunpaman, huwag kang pumunta sa Demon Prison. Kahit sino pa ang humiling sa iyo na pumunta, dapat mong tanggihan ito. Biglang iwinagayway ni Igor ang kanyang kamay, at isang gintong brocade na kahon ang lumutang sa harap ni James. Ito ay isang regalo para sa iyo. Mangyaring pahalagahan ito. Mula ngayon, huwag nang gamitin ang pangalang James Caden. Sa halip, patuloy na gumamit ng 49. At saka, napakapilyo ng anak ko. Please take care of him. Pagkatapos magsalita, nag-transform si Igor sa isang sinag ng liwanag at nawala. Hawak ni James ang brocade box at nalilitong tumayo sa pwesto. Si Igor ay lumitaw sa asol at nawala nang walang babala. Narinig ni James ang lahat ng sinabi ni Igor, ngunit kung naiintindihan man niya o hindi ay ibang bagay. Kabanata 5888. Sina Zovian, Stephen at Quattro, na natulala, ay naglabas ng maliwanag na ilaw at bumalik sa normal. Nagpalitan sila ng nalilitong sulyap, pagkatapos ay itinuon ang kanilang mga tingin kay James. Si Quattro ang unang nagsalita. Anong nangyari sa atin ngayon lang, General? Bigla kaming hindi makagalaw o makarinig ng anuman. Nasira ba ang iyong kaluluwa,
at nagdulot ito ng pagkaantala sa oras. Pagkatapos magmungkahi ng posibilidad, umiling si Quattro at sinabing, hindi, hindi. Ito ay hindi ligtas. Dapat tayong mabilis na makaalis dito. Kapag nangyari ito muli, maaari tayong mabuklod dito magpakailanman. Inilibot ni Stephen ang kanyang mga mata at sinabing, "Shut up, Piggy. Patay na tayo ngayon kung hindi dahil kay James. May puso ka pa ba?" Tumingin si Zovian kay James at nagtanong, "Mukhang nakadama ako ng malakas na puwersa ngayon lang. Nakuha ba ng powerhouse ang iyong kaluluwa?" Hinawakan ni James ang brocade box at mahinahong sumagot, "Ito ang ama ni Truett." Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. Dahil si Truett ay young master ng Skynet, ang kanyang ama ang magiging founder, isang walang katulad na powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation na may malaking prestihiyo sa loob ng Ancient Genesis world. Nagulat sila sa pagiging sealed ng isang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Nag-recompose si Zovian at kinakabahang nagtanong, bakit siya nandito?" Dahan-daang binuksan ni James ang brocade box nang hindi sumasagot sa tanong. Isang gintong liwanag ang biglang lumipad sa kalangitan, na bumubuo ng isang malawak na liwanag na kurtina. Sa ilalim ng nagtatakang mga titig ni James at ng kanyang mga kaibigan, isang malaking mapa ang unti-unting lumitaw sa magaan na kurtina. Kasama sa mapa ang 30 Genesis regions. Sinakop ng sinaunang mundo ng Genesis ang 15 sa mga rehiyon ng Genesis. Mula sa 15 Genesis rehiyon, ang Timaeus sect ay kinuha ang 3 rehiyon. Ang Yaqid sect at ang Beleriand dynasty ay may tig-2 rehiyon. Bilang karagdagan, ang Tempestor at Skynet ay may tig-1 rehiyon. Daan-daang iba pang puwersa ang nagbahagi sa natitirang 6 na rehiyon. Sa paligid ng mundo ng sinaunang Genesis, mayroong 5 iba pang pangunahing rehiyon ng Genesis. Magkasama, binubuo nila ang 3,000 na dakilang mundo ng Genesis. Sa labas ng 3,000 na dakilang mundo ng Genesis, mayroong 10 mas maliit na rehiyon ng Genesis, na kumakatawan sa hindi mabilang na micro-Genesis worlds. 1/3. Noong nakaraan, si James at ang kanyang mga kaibigan ay walang kaalam-alam kahit na natutunan ang tungkol sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at sa micro-Genesis worlds. Ngayon na mayroon na silang mapa, nagkaroon sila ng mas malinaw na larawan ng Genesis worlds. Ang Genesis worlds ay parang spiral. Sa gitna ay ang sinaunang mundo ng Genesis, na napapalibutan ng 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Pagkatapos, ang micro-Genesis worlds ay nasa pinakalabas na bahagi. Tila sila ay magkakaugnay sa isa't isa at naaayon sa natural na paraan ng mga landas sa langit. Nakita ni James at ng kanyang mga kaibigan ang mga dibisyon ng Genesis worlds at kung saan matatagpuan ang iba't ibang pangunahing puwersa. Ang bilang ng mga powerhouse sa bawat rehiyon ay minarkahan din. Pagkatapos suriin ang mapa ng ilang sandali, nalaman nila na ang nangungunang 10 powerhouse ng Ancient Genesis world ay nasa Years One Dale Ranks 9th Tribulation. The 3,000 Great Genesis World's top 10 powerhouses ay mga Panginoon ng kanilang mundo at gayon din sa Years One Dale ika-9 na kapigatian ng ranggo. Ang iba pang mga Panginoon ay mas mahina, kasama ang mga mas malalakas sa Years One Dale Ranks 56 Tribulation at ang mas mahina sa Years One Dale Ranks 1st or 2nd Tribulation. Kabanata 5889. Ang mga puwersa at powerhouse sa labas ng Ancient Genesis world ay mas mahina. Ang pinakamalakas na Panginoon ng micro-Genesis worlds ay nasa 9th Tribulation lang ng Years One Dale rank. Ito ay isang agwat ng lakas na dulot ng pagkakaiba sa mga mapagkukunan ng paglilinang at teritoryo. Ang pagkakaiba sa lakas ay nakaapekto sa kapalaran ng isang buong Genesis world. Upang mabago ang kanilang sitwasyon, kailangan nilang magkaroon ng isang himala na mangyari. Kung hindi, halos imposibleng mangyari ang mga pagbabago. Biglang itinuro ni Quattro ang mapa at sinabing, "Bakit itim ang bahaging iyan, General? Iyan ba ang Dark Genesis world?" Hinanap ni Zovian at Stephen ang lugar at laking gulat nila nang makita nila ito. Tumango si James at sinabing, "Malamang, ang intelligence network ng Skynet ay wala sa Dark Genesis world." Sa makatuwid, wala siyang mamarkahan tungkol dito.
May pagdududa na sinabi ni Quattro, napakalaki ba ng Dark Genesis World? Ang Yaqui sect ay wala pa sa kalahati ng ating laki. Hindi ko sila mapapatawad. Napabuntong hininga si Xavian at bumantong hininga, nasasakop namin ang napakalaking lugar ngunit nakahiwalay kami. Kami ay hindi patas na tinatrato at sinisiraan. Binibuli lang nila kami. Itinuro ni Stephen ang isang lokasyon sa mapa at sinabing, tingnan mo, guru. Sinasabi nito ang Righteous Alliance. Ang Timaeus sect, Yaqui sect, at Tempestor ay bahagi ng alyansa. Kung hindi ako mali, ang tinatawag na Righteous Alliance ay upang sugpuin ang Dark Genesis World, tama ba? Kinusot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, syempre. Pinilit ng Righteous Alliance ang mas maliliit na puwersa para kabkuban ang Dark Genesis World at itakwil tayo. Napabulala si Xavian, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit kailangan nating dumaan sa mapanganib at hindi tiyak na Halcyon Path para marating ang iba pang Genesis Worlds. Ito ay dahil sa Righteous Alliance. Lumingon si Xavian kay James at sinabing, naaalala mo ba ang selyo sa Dark World na pumipigil sa mga tagalabas na makapasok? Tumango si James at sinabing, oo. Hindi ito selyo na inilagay sa atin ng ibang Genesis Worlds. Si Franciscus ang nagbuklod sa Dark World para protektahan tayo mula sa Righteous Alliance. Tumingin si Xavian kay James at nagulat na sinabi, ialam mo na. Umiling si James at sumagot, hindi, nakilala ko ang natitirang kaluluwa ni Franciscus nang matanggap ko ang kanyang mana mula sa Zephyria World. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito noon. Sinabi ni Xavian, I see, ngunit hanggang kailan kayang labanan ng kanyang selyo ang Righteous Alliance? Dahan-daang tumalikod si James at tumahimik. Dinala niya ang kanyang mga kasama sa Genesis Worlds para hanapin si Thea. Kasabay nito, nais niyang makakuha ng mas malawak na kaalaman at pagbutihin ang kanyang cultivation rank. Matapos makita ang mapa mula kay Yegor, napagtanto ni James kung gaano kadelikado ang sitwasyon ng Dark Genesis World. Kung hindi niya matatalo ang mga ito sa paghaharap, kailangan niyang magdulot ng panloob na salungatan. Ito ang tanging paraan upang hatiin ang kanilang lakas at bumili ng mas maraming oras. Lumingon si James at sinabing, ibigay mo sa akin ang lahat ng Genesis cores na mayroon kayo. Marami akong kailangan para mabawi ang aking pisikal na katawan. Pagkatapos kong ayusin ang aking gininto ang katawan, kailangan nating gamitin ang pangalan ng Timaeus sect upang pukawin ang isang bagyo. Xavian and Stephen took out their Genesis cores and handed it over without hesitation. The two would not even blink an eye if James asked them to fight with their lives, let alone give him a few Genesis cores. Quattro, on the other hand, squirmed and quietly stepped away. Stephen suddenly turned around and shouted, you pig! What are you doing? Quattro stuttered, my head feels dizzy. I think the powerhouse just now left some kind of seal in my mind, Before Quattro finished his sentence, his body went limp, and he fell into a pile of mud. Xavian walked over, grabbed his legs, and lifted him into the air. Quattro struggled to escape and shouted, what are you doing? You guys are bullying me. Do I have no pride? We're just punishing a pig. Stephen stepped forward, and a beam of light emerged and sealed Quattro. Then, Stephen began drawing out things from Quattro's spatial storage. He took out all kinds of stuff, including weapons, manuals, and even adult toys. Xavian and Stephen were stunned to see the pile of stuff on the floor. Even James had his eyes opened. Quattro was not only greedy but was also lustful. Even if he had 10,000 women, he could not use up the stuff he had lying on the ground. Quattro cried out, let go. Hurry and let go of me. Are you going to watch a helpless pig get bullied, General? I've been following you and fighting alongside you for so long. Don't you feel a little bit of pity for me? Instead of sounding like he was begging for mercy, it sounded like a cliché way to escape the situation. James was numb to his cringeworthy words. Stephen suddenly grabbed Quattro's head and said, tell me. Where are the Genesis cores? Where did you hide them? I don't have any more.
I already used everything to recover, Quattro said aggrievedly. Xavian grabbed Quattro's legs and shook him. Lies. We've ransacked the Yakuza sect sale point and seized many treasures. You got the most Genesis cores and the highest quality at that. Xavian snorted, he's right. I saw you hide over 20 Genesis cores of the 9th grade Years 1 Dailm rank. You're only at the Years 1 Dailm rank's first tribulation. You don't need them. Hand them over. Quattro, who was held upside down, stopped wailing after being exposed by Xavian and Stephen. Alright, I'll hand them over. But at least put me down first. Xavian let go, and Quattro fell to the ground, causing the ground to tremble. Linder Xavian and Stephen's watchful eyes, Quattro reluctantly took out a few dozen high-quality Genesis cores. I'm not a stingy person, General. For you, I could risk my life. A few Genesis core are. Before Quattro could finish his sentimental speech, James pocketed all the Genesis cores. Quattro watched with a pained and sorrowful expression. James looked at everyone, then said, "Don't worry. I'll pay you guys back in double." Stephen looked at James and said, "Why are you saying such things, Master? We owe you our lives." Xavian took a deep breath and said, "He's right. If you hadn't brought us with you, we would never have embarked on such a great adventure." Quattro also joined in, saying, "I also have never suffered a loss while following you, General. Look at my cultivation rank. I improved so much after leaving the Dark World." Stephen grabbed Quattro's mane and said, "Then why are you stingy toward him?" Quattro shouted in frustration, "I'm just being conservative. One must always have some backup in case of an emergency. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan ngayon." Kinusot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, "Isipin mo na lang kung sino ang ama ni Truett. Hindi ba siya magdudulot ng kaguluhan kung pupunta siya sa Timaeus sect ng personal? At saka, kaya niyang kunin ang kaluluwa ko kung gusto niya at salakayin ang espasyo ng kaluluwa ko. Ibig sabihin nakita na niya ang pisikal kong katawan." Nang marinig iyon, nagulat sina Xavian, Stephen, at Quattro. Nagmamadali, nagtanong si Stephen, "Guro, ang ibig mo bang sabihin ay ang ama ni Truett ay kinikilala ng guro ng Mount Marty Alice?" "Kaya naman, walang anuman ang master ng Mount Marty Alice." Pinutol ni Xavian si Stephen at sinabing, kahit si Truett ay maaaring kaibiganin siya. Kung darating ang ama ni Truett, maaaring kailanganin ng Mount Marty Alice Master na lumuhad para salubungin siya. Siya ang pinuno ng Timaeus sect. Natigilan, nagtanong si Stephen, "Guro, sinasabi mo ba na inalerto namin ang pinuno ng Timaeus sect?" Tumango si James na nag-iisip. Ang pagpasok sa Years 1 Dailm rank ay nagreresulta sa isang makulay na heavenly tribulation na hindi pa nakikita. Napabuntong hininga si Xavian at sinabing, mahirap na hindi pukawin ang atensyon ng mga nakatataas na awtoridad ng Timaeus sect. Bukod dito, nilamon ng makulay na tribulation cloud ang tribulation cloud ng Grand Priestess ng Timaeus sect. Himala, gumamit pa si James ng mga inscription upang likhain ang ginintoang katawan upang malagpasan ang mga kapigatian. Ang mga nakatataas na awtoridad ng Timaeus sect ay hindi maaaring baliwalain ang lahat ng ito. Habang nagsasalita ay nakatingin siya kay James. "Baka binabantayan tayo ngayon. Baka makulong pa tayo." Nang marinig iyon, sinabi ni Quattro, "Sinasabi mo ba na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na tumakas kung napapalibutan tayo ng isang grupo ng mga powerhouse? Kaya nga sabi ko na sa pagitan tayo ng buhay at kamatayan." "Seryoso," sinabi ni James, "ngayon, kailangan kong ibalik ang ginintoang katawan. Gamit ang Marcy Ice Combat Form, Curse Magic, at Judgment Scythe, baka matulungan ko kayong makatakas." Tapos, bumantong hininga siya. "Kaya lang, matagal ko pang makikita si Thea." Nang marinig iyon, nakaramdam ng kawalan ng magawa sina Xavian, Stephen, at Quattro. Bigla na lang naramdaman na parang hinahadlangan nila si James. Kung wala silang tatlo, at kung isa sa alang-alang ang kabuuang lakas ni James,
tiyak na makakagawa siya ng magagandang bagay sa Timaeus sect kung dumating siya ng mag-isa. Sa ganoong paraan, makakasama niyang muli si Thea pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay. Maya-maya pa ay winagaway ni Quattro ang kanyang kamay. Hindi mabilang na Genesis core ang lumitaw sa paligid ni James. Nang makita iyon, nagulat sina Zovian at Stephen. Hindi rin maiwasan ni James na sumimangot. General ng demonyo. Nabulunan si Quattro at sinabing, ito lang ang mayroon ako. Mayroong 3,685 Genesis cores. Kunin ang mga ito at ibalik ang gininto ang katawan. Naghihintay pa rin kaming yumaman kasama ka at libutin ang mundo. Nang mapanood ang kakaibang kilos ni Quattro, namangha ang tatlo. Matako si Quattro. Palagi siyang kukuha ng higit sa kailangan niya. Bakit siya nagkakaganito? Hindi lang niya inilabas ang Genesis cores, ngunit ibinigay din niya ang lahat ng nakuha niya. Gayunpaman, naunawaan ni James ang iniisip ni Quattro. Si Quattro ay palaging mabait. Bagamat parang matakot siya, loyal siya. Sigurado si James na mananatili si Quattro sa kanya kahit hanggang kamatayan. Sa pag-iisip na iyon, hinawakan ni James ang mane ni Quattro at inilagay ang kanyang noo sa kanyang noo. Bakit ka umiiyak? Hindi ito ang katapusan. Hindi pa sapat ang saya. Nang marinig iyon, tumawa si Quattro. Lumapit sina Zovian at Stephen kay Quattro mula sa gilid. Pagtayo sa tabi niya, hinayla nila siya. Hoy, anong ginagawa mo? Binibuli mo na naman ba ako? Sigaw ni Quattro. Nagtawanan sina Zovian at Stephen. Binubuli namin ang isang pigi. Natawa din si James. Kasabay nito, naisip niya, sa mga ganitong kaibigan, ano pa ba ang mahihiling ko? At laman ay naibalik. Ang kulay ginto ay kumalat sa buong katawan, na bumubuo ng isang matangkad at matatag na golden body. Sa sandaling ito, sa main hall, biglang bumangon ang pisikal na katawan ni James na kanina pa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga ginintoang braso at nakita niya ang makulay na kuryenteng damaloy sa kanyang mga palad. Isang kahanga-hangang kapangyarihan ang pumuno sa kanyang katawan na para bang gustong sumabog mula rito. Sa gininto ang katawan at unang kapigatian ng Years 1 Zalem rank, ang lakas ko sa pakikipaglaban ay dapat nakapantay ng 5th tribulation ng Years 1 Zalem rank, tama ba? Bulong sa sarili, ikanaway ni James ang kanyang kamay, pinakawalan sina Zovian, Stephen, at Quattro. Nang makita nila ang golden body ni James, natigilan sila. Ito ba ang gintong katawan? Sumugod si Quattro at inabot para hawakan ang gininto ang katawan ni James. Nang mahawakan niya ang gininto ang katawan ni James, nilamon siya ng nakakatakot na makulay na kuryente. Agad naman siyang nanginig at napasigaw sa sakit. Namula ang mukha niya dahil sa sakit. Pull back, sigaw kaagad ni Stephen. Natarante si James. Hindi ko kaya. Natigilan ako. Sumigaw si Quattro, hindi mo ba ako mailigtas? Sabay-sabay, itinulak ni Zovian si Quattro, pinalipad siya. Sa wakas, naligtas si Quattro. Bumagsak ang ulo niya sa pader na puno ng Genesis powers. Naging itim ang buong katawan niya. Bumangon siya at inilahad ang mga kamay sa harap niya. Nakita niyang sunog ang dalawang kamay niya. May itim na usok pa rin ang bumubuga mula sa kanila. Maging ang kanyang mane ay nawala dahil sa electric shock. Ngayon, hindi lamang siya nasa isang masamang sitwasyon, ngunit siya rin ay mukhang nakakatawa. Siya ay naging isang kalbong pigi na walang mane, at ang kanyang mukha ay itim. Tanging mata niya lang ang nakikita. Nakakaawa ang itsura niya. Nang makita ito, hindi na napigilan ni Zovian at Stephen ang kanilang tawa. Inosente, nagkibit balikat si James at sinabi kay Quattro, hindi ko sinasadya. Sinasadya mo. Reklamo ni Quattro, sinira mo ang itsura ko para gumanda ka. Kapag nakilala natin ang magagandang babae, makukuha ninyo ang lahat ng pagkakataon. MW hindi pinansin ng tatlo si Quattro at nagsimulang mag-aral ng golden body ni James. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng pisikal na katawan na nag-upgrade sa isang golden body. Ang golden body ay nabuo ng hindi mabilang na Genesis cores. Kung ang Genesis cores na ito ay ginamit upang palakasin ang ranggo ng cultivation ng isang buhay na nilalang, maaabot nila ang 9th tribulation ng Years 1 Zalem rank. Ngayon, ang mga kapangyarihang ito ay natipon lahat sa gininto ang katawan ni James.
Ang kapangyarihan nito ay hindi kapani-paniwala. Nakatitig sa gininto ang katawan ni James, bumulong si Stephen, narinig ko na ang tansong balat at mga bakal na buto ay hindi maarak. Ganito ba sila? Ang tansong balat at bakal na buto ay wala. Ngumiti si Zovian at sinabing, ito ay isang gininto ang katawan. Ito ay gawa sa makulay na tribulation cloud ng Marshall Path. Ito ay mas malakas kaysa sa aming pisikal na katawan. Nang marinig ang usapan nila, dahan-daang bumangon si James. Paano kung kumuha tayo ng isang tao upang subukan ito? Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Zovian at Stephen bago tumingin kay Quattro. Nang mapansin sila, napaatras si Quattro sa kanto. Alert na sabi niya, huwag mo akong tignan ng ganyan. Grabe nasugatan na ako. Mahirap na akong makarecover. Hindi pinansin ng tatlo ang reaksyon ni Quattro at binuksan ang gate sa main hall. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na 12 ng mga alagad ng Mount Martialis ang nakatayong nagbabantay sa labas ng pangunahing bulwagan. May mga disipulong lalaki at babae. Lahat sila ay nasa third tribulation ng Yerswan Zalem rank. Ang pinuno ng grupo ay nakarating na sa Yerswan Zalem rank's 8th tribulation. Nagpapalitan ng tingin, ngumiti si James at sinabing, paano sila? Sinabi ni Zovian, ang agwat sa mga ranggo ng paglilinang ay hindi malaki. Okay lang ba? Nag-aalala si Stephen. Pumasok si James sa loob at itinuro ang isang alagad ng Mount Martialis na pinakamalapit sa kanya. Ano ang iyong cultivation rank? Nang makita ng alagad ng Mount Martialis si James na may gininto ang katawan, lumuhad siya sa lupa. Pagbati, Mr. 49. Ano ang nangyayari? Ang pagkilos ng alagad ng Mount Martialis ay nalitaw kay James. Sa likod ni James, nagkatinginan sina Zovian at Stephen, nagtataka. Pagbati, Mr. 49. Biglang lumuhad sa lupa ang 12 ng mga alagad ng Mount Martialis na nagbabantay sa pangunahing bulwagan. Nang makita ito ni James ay nataranta. Nagmamadaling lumabas si Quattro na nanlalaki ang mga mata. Wow! Nakaluhod sila. Hindi ba nila tayo ikukulong? Sa pagtingin sa mga alagad ng Mount Martialis na nakaluhod sa lupa, awkward na ikanaway ni James ang kanyang kamay. Bumangon ka na. Dumating din bigla ang kaligayahan. Hindi pa natauhan si James at ang iba pa. Gayunpaman, ang mga alagad ng Mount Martialis na nakaluhod ay bumangon at humahanga kay James. Si James daw ang naging huwaran nila. Noong una, mababa ang tingin nila kay James. Ngayon, sila na ang mga tagahanga niya. Ang kanilang cultivation ay mas mataas kaysa kay James, ngunit ang kanilang saloobin ay tila hindi isang gawa. Pag-alis ng kanyang lalamunan, itinuro ni James ang isang matangkad at payat na lalaking disipulo ng Mount Martialis. Ikaw, humarap ka. Atakihin mo ako. Nang marinig iyon, ang alagad ng Mount Martialis na tinawag ay natigilan. Atake James. Sa paghusga sa pagkakakilanlan at lakas ni James, sino ang maglalakas loob na atakihin siya? Ilang sandali pa, ang alagad ng Mount Martialis na tinawag ay mabilis na lumuhad sa lupa. Pagkatapos, tinawag ni James ang ilan pang mga alagad ng Mount Martialis, ngunit lahat sila ay lumuhad sa lupa. Para silang tumatanggap ng death wheel. Ang boring nito. Umiling si James at sumigaw, mayroon bang sinuman sa ibaba ng 8th tribulation ng Yerswan Zalem rank na gustong bugbugin ako? Dahil wala sa kanila ang nang-ahas na salakayin ka, payagan mo ako. Sa oras na ito, sa kawalan ng pangunahing bulwagan, isang mapaglarong boses ang tumunog. Pagtingin ni James, nakita niya si Truett na bumababa mula sa langit sa harapan niya. Kasunod ng paglitaw ni Truett, ang mga alagad ng Mount Martialis na nakaluhod sa lupa ay nanginginig sa takot. Si Truett ay nagbabala. Kung sino man ang nakatagpo sa kanya ay itinuring na malas. Ngayon, nasa harapan niya na sila. Hindi sila makatakas o makapagtago. Ito ay pahirap sa kanila. Mukhang kahanga-hanga ang golden body mo. Pinalaki ni Truett si James. Sabik na pinunasan niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, bakit hindi tayo mag-duel? Nang marinig iyon, halos mapaluhod si James. Si Truett ay kilala bilang isang psychopath sa 5th tribulation ng Yerswan Zalem rank. Kung tatanggapin ni James ang hamon, matatalo siya kahit na may golden body. Nakakahiya si Truett kay James.
Sa pagkakataong ito, lumapit si Stephen. Mr. Truitt, sinabi ng guro ko na gusto niyang lumaban sa mga powerhouse sa ibaba ng 8th tribulation ng Years 1 Zalem rank. Sa tingin ko hindi mo naabot ang kondisyong iyon. Tama iyan. Xavian echoed, nasa Years 1 Zalem rank ka na. Sa tingin ko labag ito sa mga patakaran. Mga panuntunan. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming rules? Inis na ikinaway ni Truitt ang kamay kina Xavian at Stephen. Paano ko siya lalabanan? Nagbibiro lang ako. Tapos, nagpakita siya sa tabi ni James. Mapaglaro, ngumiti siya at sinabi, gusto mo bang subukan ang lakas ng Golden Body? Oo. Umamin si James. Matigas yan. Nag-cross arm si Truitt at bumantong hininga. Sa iyong kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan, lahat ng tao sa Mount Marty Alice, kabilang ang Mount Marty Alice Master, ay dapat na magalang sa iyo. Nang marinig iyon, natigilan si James. Bakit? Tumawa si Truitt at ipinatong ang kamay sa balikat ni James. Sa sandaling iyon, bumalot sa braso ni Truitt ang makulay na kuryente sa golden body ni James. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Truitt. Habang bumabalot sa kanyang katawan ang makulay na kuryente, nanginginig ang kanyang katawan, at naging distorted ang kanyang mukha. Nakita ng mga alagad ng Mount Marty Alice na nakaluhod sa lupa si Truitt na tila sumasayaw dahil sa electric shock. Nagulat sila at mabilis na tumakbo palayo. Nakatayo sa gilid, tutulungan na sana ni Stephen si Truitt nang pigilan siya ni Xavian at Quattro. Pagtingin kay Truitt na nanginginig dahil sa electric shock, tumawa ng malakas si Xavian at Quattro. May bumubuga pa nga puting usok mula sa kanya. So what if isa siyang powerhouse sa 5th tribulation ng Years 1 Zalem rank? Nabigla pa rin siya sa ating Dragon General. Nakakapanibago, di ba? Please enjoy, Mr. Truitt. Nang marinig ang sarkastikong pananalita ni na Quattro at Xavian, napaungol si Truitt na nababalot ng makulay na kuryente. Ano ito? Inaabsorb nito ang Genesis powers ko. Mangyaring huminto. Kung hindi, lalaban ako. Sa isang inosenteng ekspresyon, sinabi ni James, hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Sa matinding paghihirap, naikuyom ni Truitt ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, isang malinaw at maliwanag na Genesis shield ang lumitaw sa kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling lumitaw ang Genesis shield, isang nakakatakot na enerhiya ang nagpaalis kay James. Sabay bumangga si James sa isang haligi sa main hall. Kinaladkad ni Truitt ang kanyang nasugatang pisikal na katawan patungo sa kawalan sa labas ng pangunahing bulwagan sa ilalim ng proteksyon ng mahiwagang Genesis shield. Nagbuga ng puting usok ang braso niyang nakapatong sa balikat ni James. Nakabalot pa rin ito ng makulay na kuryente, nanginginig na hindi mapigilan. Nang makita ito, ang mga alagad ng Mount Marty Alice sa malayo ay natakot. Si Truitt ay isa ng nakakatakot na nilalang na walang makakasakit. Maaari niyang saktan kahit ang Grand Priest ng Timaeus sect. Ngunit ngayon, nasugatan niya ang kanyang sarili laban sa isang buhay na nilalang sa Years 1 Zalem rank's first tribulation nang hindi kumikilos ang huli. Iyon ang una niyang kahihiyan. Ang young master ng Mount Skynet ay hindi inaasahang napahiya ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, tinawag ni Truitt, na nasa kawalan, ang Genesis powers at pinagaling ang kanyang braso na nasunog mula sa makulay na kuryente. Pagkatapos, na may tuwid na mukha, sinulyapan niya ang mga alagad ng Mount Marty Alice sa ibaba. Bakit ka nakatitig sa akin ng nanlalaki ang mga mata? May nakita ba kayo? Nang marinig iyon, ipinikit ng mga alagad ng Mount Marty Alice ang kanilang mga mata at umiling. Maraming beses na nilang naranasan ang gayong mga interogasyon. Sa bawat pagkakataon, iba ang parusa sa kanila. Ang buhay na nilalang na nagparusa sa kanila ay si Truitt. Ngayon, natuto na sila sa nakaraan. Makatakas lamang sila sa mga parusa sa pamamagitan ng pagiging bulag, bingi, at pipi. Hindi masama. Mapaglarong ngumiti si Truitt at sinabing, umalis ka na at pumunta sa Memorial Pavilion. Burahin ang iyong alaala sa araw na ito. Iwanan ang dapat iwanan at burahin ang hindi dapat iwanan. Kung hindi, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Ang kanyang mga salita ay natakot sa mga alagad ng Mount Marty Alice. Isa-isa silang nawala sa lugar.
Pagkatapos, inalis ni Truett ang Genesis Shield at bumaba mula sa langit. Nang makita niyang papalapit sa kanya si James ay dali-dali niyang ikinaway ang kanyang mga kamay at umatras. Tumigil na tayo sa paglalaro. Please layuan mo ako. Sumuko ako. Nang marinig iyon, tumawa si James. Kung sinabi kong hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Oo naman. Naguguluhan, sinabi ni Truett, anyway, ako ang napahiya ngayon, hindi ikaw. Hindi napigilan ni Zovian ang pagtawa habang nagtanong, ito ba ang dahilan kung bakit mo pinagbantaan ang mga disipulo ng Mount Mart ialis na burahin ang kanilang alaala? Sa tingin mo ba hindi ko maiisip ang mas malaking larawan? Napatingin si Truett kay Zovian. Tinutulungan ko ang 49 na ilihim ito. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Anong ibig mong sabihin? Pinagmasdan ni Truett ang kanyang paligid bago iwinagayway ang kanyang kamay. Isang misteryosong inscription ang bumalot kay James at sa iba pa. Pagkatapos, nakahinga ng maluwag si Truett. Ang gininto ang katawan na iyong nilinang ay napakabihirang. Wala pang nakarinig tungkol dito. Kahit ako, isang buhay na nilalang sa Fifth Tribulation ng Years One Dale rank, ay hindi ko pa ito nakita. Ngunit, hindi mo ba napansin ang masamang bahagi nitong gintong katawan? Maaari itong sumipsip ng Genesis powers ng ibang tao. Napalayo lang ako sa iyo dahil mas mataas ang cultivation ko kaysa sa iyo. Kung ang isang buhay na nilalang na nasa ibaba ng Years One Zale rank 7th Tribulation ay humipo sa iyo, ang kahihinatnan ay napakasama. Ang kanyang Genesis powers ay maa-absorb ng buo, at ang kanyang cultivation base ay mawawala. Nang marinig ang mga salita ni Truett, nagulat si James at ang iba pa. Hindi napagtanto ni James na maaaring makuha ng Golden Body ang Genesis powers ng ibang tao. Ito ba ay isang butas na nabuo ng hindi mabilang na Genesis cores? Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Quattro. Ibig sabihin ba nito ay hindi na kailangan ng Dragon General ang Genesis cores para mapataas ang kanyang cultivation rank? Sinasabi mo bang magagamit niya ang gininto ang katawan na ito para sumipsip ng Genesis powers ng ibang tao at pataasin ang kanyang cultivation rank? Oo, tumango si Truett bago tumingin kay James. Sa supernatural power na ito, wala kang anumang kalaban sa ibaba ng 7th Tribulation ng Years One Zale rank. Gayunpaman, ang pag-absorb ng Genesis powers ng ibang tao ay ipinagbabawal sa Genesis worlds. Ito ay isang mahusay na bawal. Tanging ang pinuno ng Dark Genesis world lang ang gagamit ng mga ganitong masasamang taktika. Sa kasalukuyan, nasa Time sect ka. Ito ang nangungunang puwersa ng Ancient Genesis world at pinuno ng hustisya. Mayroong mga powerhouse sa lahat ng dako. Mas makapangyarihan pa ang mga matatanda. Kung malalaman ng ibang tao dito na masama ang golden power mo, mapapahamak ka. Kaya, kung maaari, subukang huwag gamitin ang supernatural power ng iyong katawan na sumipsip ng Genesis powers. Kabanata 5876. Sa pagbanggit niyan, bumalatay sa mukha niya ang panghihinayang. To be honest, noong pumayag akong dalhin kayo sa Time sect, gusto ko lang na hanapin mo ang asawa mo na muling nagkatawang tao. Hindi ko na inisip iyon. Ngayon, parang dinala ko na kayo sa fire pit. Magiging delikado na ang lahat mula ngayon. Kami mismo ang pumili ng landas na ito. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito. Inis na tumingin si James kay Truett. Tinulungan mo kaming makapasok sa Time sect. Lagi akong magpapasalamat sa iyo. Nakilala mo na ang tatay ko, tama ba? Tinitigan ni Truett si James. Siya ay matalino. Dapat niyang malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik, hiniling niya sa akin na ipagpatuloy ang pag-aaral ng curse magic mula sa iyo. Nang marinig iyon, napangiti si James. Dahil yon ang gusto niya, hindi ako magiging mother mo. Nang makitang ayaw nang magpaliwanag ni James, napangiti si Truett. Kalimutan mo na ito. Sa aking ama bilang iyong suporta, ang Time sect ay walang gagawin sa iyo sa ngayon. Humanap tayo ng pagkakataon upang iligtas ang iyong asawa. Pagkatapos, tatakas tayo kaagad. Tumakas. Ngumuso si James. 2/3. Sa wakas ay nakapasok kami sa Time sect at nagsikap na makuha ang prestihiyo ng mga elder.
Bakit tayo tatakas? Nang marinig iyon ni Truett, natigilan siya. Nilinang ni James ang pambihirang gininto ang katawan at nagkaroon ng supernatural na kapangyarihan na sumipsip ng Genesis powers ng ibang tao. Mas mahirap kaya siya kaysa kay Truett. Sa sandaling iyon, si Xavian, na nakatayo sa gilid, ay tumingin kay Truett. Mr. Truett, kung tama ang narinig ko, patuloy mong idiniinang sa ibaba ng Years 1 Zale Rank 7th Tribulation. Bakit? Nagustuhan ni Xavier na matuto tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya naman, naging sensitibo siya sa naturang impormasyon. Dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa mundong ito, kailangan niyang malaman ang lahat. Sumulyap kay Xavier, ngumiti si Truett. Since you asked this question, you guys probably not join any great forces before this. Ipapaliwanag ko lang sa inyo sa harap. Ang Years 1 Zalem rank ay iba sa ibang cultivation ranks. Ang 7th Tribulation ay isang balakid. Ang cultivation na nasa ibaba ng Years 1 Zalem rank ay kilala bilang 6 na pekeng kapigatian. Walang pagbabago sa pisikal na katawan at Genesis Divine Light. Ang paglilinang lamang ang napabuti, at ang Genesis power ay nagiging mas dalisay at mas malakas. Ang cultivation na nasa itaas ng ikapitong kapigatian ay kilala bilang ang 3 tunay na kapigatian. Pagkatapos na dumaan ang isang tao sa heavenly tribulations, lalakas ang Genesis power ng isang tao. Ang kakayahan ay magiging mas makapangyarihan. Ano ang Genesis Divine Light? Curious si Stephen. Nakangiting umupo si James sa hagdan. Ito ang bilog na kalasag na nilikha niya upang magpadala sa akin na lumipad upang makatakas siya mula sa kuryente ng aking golden body ngayon. Tama iyan. Tumango si Truett. Iyon ay ang Genesis Divine Light. Ito ay kilala rin bilang Genesis Shield. Kung ang antas ng paglilinang ng isang buhay na nilalang ay mas mababa, ang Genesis Divine Light ay magpapalipad sa kanila. Hindi sila makalapit. Kahit nakaharap mo ang isang buhay na nilalang sa parehong ranggo ng paglilinang, maaari nitong maiwasan ang mga sneak attack at mapataas ang iyong proteksyon. Sa 3 tunay na kapigatian ng Years 1 Zalem rank, na kilala rin bilang pangalawang pisikal na katawan, ang katawan ay hindi masisira hanggat ang Genesis Divine Light ay hindi nasira. Matapos marinig ang paliwanag ni Truett, huminga ng malalim ang lahat ng naroroon. Hindi nakakagulat na sinabi ni Truett na walang anumang laban si James sa ilalim ng Years 1 Zalem rank 7th Tribulation sa kanyang golden body at cultivation. Para sa mga buhay na nilalang sa itaas ng ikapitong kapigatian ng Years 1 Zalem rank, mayroon silang supernatural powers na katulad ng Genesis Divine Light. Sa cultivation ni James, hindi man lang siya makalapit sa kanila, atakihin pa sila. Tila kung mas mataas ang ranggo ng paglilinang, mas magiging detalyado ang paghahati. Ang paglilinang at supernatural na kapangyarihan ng isang tao ay magiging mas malakas at mas magkakaibang. Saglit na nag-isip, biglang nagtanong si James, lahat ng buhay na nilalang na papasok sa Years 1 Zalem rank 7th Tribulation ay magkakaroon ng Genesis Divine Light. Oo. Tumango si Truett. Ang Genesis Divine Light ay ang simbolo ng pagpasok sa Years 1 Zalem rank 7th Tribulation, ngunit ang kapighatsang ito ay masyadong mahirap. Kulang ang talento, hindi mo ito mapapasok. Tapos, misteryosong ngumiti si Truett kay James. Alam mo ba kung gaano karaming mga disipulo ang pumasok sa ikapitong kapigatian sa mga trilyong disipulo sa Timaeus sect? Ilan? Kumunot ang noo ni James. Kabanata 5897. Mababa sa 50,000. Nakangiting sinabi ni Truett, ang bilang ng mga powerhouse na nakapasok sa Zalem rank mula sa Zalem rank ay wala pang 8,000. Ang Timaeus sect ay ang pinakamalaking puwersa sa Ancient Genesis World, the 3,000 Great Genesis Worlds, at hindi mabilang na Micro-Genesis Worlds. Batay dito, makikita kung gaano kahalaga ang 3 tunay na kapigatian ng Years 1 Zalem rank. Nang marinig iyon, makahulugang tumango si James. Ito ba ang tinatawag na pyramid? Kung mas mataas ang ranggo ng paglilinang, mas kaunti ang mga powerhouse. Marahil ay mayroon lamang ilang daang powerhouse sa tuktok ng pyramid sa tuktok ng Years 1 Zalem ranks 9th Tribulation. Ito ay bahagi ng batas, ang batas ng langit. Ang lahat ng mga mapagkukunan ay limitado.
Ang mga mahuhusay at maswerteng buhay na nilalang ay limitado rin. Ang mga buhay na nilalang sa ilalim ng pyramid na nagsumikap sa paglilinang ay dapat kawan. Baka hindi na sila makamove forward sa buong buhay nila. Ang paglilinang ay malupit. Sa linyang iyon, kung hindi na ibalik ang spiritual energy ng Earth, tatayo lang si James sa tuktok ng sinaunang Marshall Worlds Pyramid ng Earth. Matapos ang napakaraming taon at hindi mabilang na mga kapigatian at pagtatagpo, sa wakas ay narating ni James kung nasaan siya ngayon. Ayon kay Truett, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nasa tuktok ng pyramid. Gayunpaman, maaari lamang silang tumingin sa tuktok. Malayo sila rito. Maya-maya, biglang tumingin si Xavier kay Truett at nagtanong, Mr. Truett, dahil ang dami mong alam mo ba kung paano itago ang kanyang golden body? Oo. Sinabi ni Quattro, kung hindi may tatago ng general ng dragon ang gininto ang katawan, hindi lamang nito itatago ang kanyang kagwapuhan, ngunit makakaapekto rin ito sa ating kaligtasan. Ang sinumang humipo sa kanya ay masusunog. Napatingin si Stephen kay Quattro. Pagkatapos, sinabi niya kay Truett, Mr. Truett, mangyaring mag-isip ng paraan. Natigilan si Truett. Talo, sinabi niya, kailangan ko bang ituro ito sa iyo? Gamitin ang iyong Zen para baguhin ang katawan. Hindi mo ba alam ito? Naabot ba ninyo kaagad ang Years 1 Zalm rank? Sa sandaling sinabi iyon ni Truett, nagulat ang tatlo. Tapos, napatingin sila kay James ng kakaiba. Tama na yan. Guro, maaari mong gamitin ang iyong Zen para baguhin ang iyong katawan. Tulad ng inaasahan. Ang mga walang kinalaman sa sitwasyon ay mas nakikita ang mga bagay-bagay. Dragon General, masyado kang tanga. Sa tingin ko nasira ng Quasar Heavenly Tribulation ang utak mo. Dapat kang magpatingin sa doktor. Mukhang hindi ka na kasing liwanag ng dati. Hindi nakaimik si James. Ginamit niya ang kanyang Zen, at ang kanyang gininto ang katawan ay agad na nilamon ng Quasar Light. Pagkatapos, natakpan ng kanyang normal na katawan ang gininto ang katawan, at nabawi ito sa katawan ng isang tao. Nang makita iyon, nilapitan ni Quattro si James. Akmang hahawakan na niya ang huli ay natakot siya ni Stephen. Sa takot, bumagsak siya sa lupa. Pinagtawanan siya ng lahat. Sa kabilang banda, tinuro ni Stephen si Quattro at nagbiro, Quattro, tingnan mo kung paano ka nakahiga sa lupa. You're making me crave pork. Patayin mo siya. Malaki na siya. Naglabas ng kutsilyo si Stephen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinunggaban ni Xavier si Quattro at idiniin ito pababa. Pagkatapos, ang buong grupo ay sumugod kay Quattro. Tulad ng isang gymnastic formation, sunod-sunod silang nakasalansan sa Quattro, napaiyak si Quattro sa sakit. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang mga kilos ay binabantayan ng ibang tao. Kabanata 5878. Sa Priestess Hall ng Mount 1, ang Grand Priestess ay nakaupo sa isang puting lotus. Tiningnan niya ang napakalaking Genesis energy sa walang laman sa unahan. May ngiti sa kanyang magandang mukha, at mukhang naiinggit. Ang eksena ni James at ng iba pang naglalaro sa paligid ay ipinakita sa malaking Genesis energy. Bagamat hindi marinig ng Grand Priestess ang kanilang pinag-uusapan dahil sa mahiwagang inskripsyong pormasayo na itinakda ni Truett, ang tanawin ay naramdamang mainit. Ang mga ito ay medyo kawili-wili. Maya-maya pa, hindi na napigilan ng Grand Priestess ang pagtawa. Tingnan mo kung paano binubuli ang pigi na iyon. Nang marinig iyon, si Lila Moran, na nakatayo sa gilid habang may hawak na itim na longsword, ay masama ang tingin sa eksena. Masyado silang mapaglaro. Lalong nagiging masungit sila. Lila. Lumingon ang Grand Priestess kay Lila. Hindi mo ba nakikitang napakalaki ng Timaeus sect dahil napakaraming panuntunan nila? Nang marinig iyon ay natigilan si Lila. Nilinggan niya ang Grand Priestess. Thea, ikaw ang Grand Priestess ng Timaeus sect. Ang iyong mga salita at kilos ay kumakatawan sa mga tuntunin at reputasyon ng Timaeus sect. Hindi ko ba magagawa nang wala ang mga patakaran at reputasyon? Walang magawa, bumantong hininga si Thea. Hindi ko gusto ang pagkakakilanlan ng Grand Priestess. Gusto kong maging katulad nila. Gusto kong maging malaya. Hindi. Umiling si Lila. Ikaw ang Grand Priestess. Ayokong maging Grand Priestess.
Frustrated, sinabi ni Thea, ayoko ng kahit ano. Payag akong paalisin ako sa Timaeus sect. Umiling muli si Layla. Walang mababago dahil ikaw ang Grand Priestess. Mababaliw na si Thea. Sa tuwing kausap niya si Layla, ganoon din ang usapan. Laging tumutugon si Layla sa mga salitang iyon. Kahit na pinapahalagahan at tinatrato ni Layla si Thea ng maayos, ang ugali at emosyonal na katalinuhan ng una ang nagpagalit kay Thea. Sandaling nanahimik ang dalawang nakamamanghang babae. Sa huli, binasag ni Thea ang katahimikan. Layla, I don't want to argue with you. I don't want to disappoint those who treat me well. Kung ayaw mong pumunta ako sa Mount Marty Alice, hayaan si Tio Zachary na magsagawa ng pagsubok. Ang mga kalahok ay maaari lamang maging mga buhay na nilalang sa ibaba ng ikapitong tribulation ng Yereswan Zalem rank. Nakapasok na ako sa Yereswan Zalem rank's first tribulation. Oras na para lumabas ako at magsanay. Nang marinig iyon, napatitig si Layla kay Thea. Tatakasan ka. Nasa first tribulation lang ako ng Yereswan Zalem rank. Frustrated na sinabi ni Thea, kahit gusto kong tumakas, makakaalis ba ako sa teritoryo ng Timaeus sect? At saka, hindi mo ba ako titignan mula sa dilim? Nanatiling tahimik si Layla. Layla. Tumalon si Thea sa lotus at lumapit kay Layla. Niyakap niya ang kanyang braso, cute niyang sinabi, alam kong pinakamaganda ang pakikitungo mo sa akin sa Timaeus sect at higit na pinahahalagahan mo ako. Tulungan mo ako. Malapit na akong mabaliw sa pagtatanim sa santuwaryo na ito. Habang nagsasalita ay naglabas si Thea ng isang brocade box at iniabot kay Layla. Layla, narito ang ilang Genesis cakes na matagal kong ginawa para sa iyo. Dahil palagi mong binabantayan ang demon prison, maaari mong kainin ang mga ito kapag gutom ka. Maaaring hindi umubra sa sect leader ang cuteness at panunuhol ni Thea, pero nakakamatay sila sa isang foodie na tulad ni Layla. Sa pagtingin sa malinaw na mga cake na naglabas ng Genesis power sa brocade box, walang magawa si Layla. Promise hindi ka gagawa ng gulo. Pangako ko. Pinagdikit ni Thea ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi, isinusumpa ko ang buhok ni Uncle Zachary at ang balbas ng lolo ng lolo. Kabanata 5879. Dapat mong baguhin ang iyong isinumpa. Hindi napigilan ni Layla na mapatingin kay Thea. Sige. Nagtaas ng kamay si Thea. Isinusumpa ko ang ating pagkakaibigan. Hindi ako magdudulot ng gulo, at hindi ako tatakas. Noon lang tinanggap ni Layla ang brocade box ni Thea at inilagay sa storage niya. Then, she looked at Thea affectionately. Thea, there's something you must answer me truthfully. Ano ito? Masunuri namang tumanggo si Thea. Naningkit ang mata ni Layla. Nang lumunin ng quasar tribulation clouds ang tribulation clouds mo at ang kaluluwa ng buhay na nilalang ay pumasok sa tribulation clouds mo, ano ang sinabi niya sa iyo? Nang marinig iyon ay natahimik si Thea. Itatago mo rin ba ito sa akin? Patay na nakatitig si Layla sa mga mata ni Thea. To be honest, gusto din itong malaman ng sect leader. Masasagot ko lang siya kung alam ko ang totoo. Napakagatlabi si Thea. After hesitating for a while, she said, sabi niya nagkita kami sa mga nakaraang buhay namin dati. Nang marinig iyon ay natigilan si Layla. Pumunta ba siya sa Timaeus sect para hanapin ka? Hindi ko alam. Nagmamadaling lumingon si Thea. I don't remember him. I've never seen him before. Kakaiba iyon. Huminga ng malalim si Layla. Nasa Yereswan Zalem rank lang siya. How dare he attract the quasar heavenly tribulation? Wala siyang pakialam na ipagtanggol ito. Itinaya niya ang kanyang buhay at hinanap ka. Mukhang nagdududa si Layla. Nang makita ito, nagkibit balikat si Thea nang walang magawa. I don't know. Someone that stupid actually exists in this world. Nakakatakot ang mga lalaki. Nakakatakot. Lumingon si Layla at tinitigan si Thea. Sa palagay ko ay hindi mo siya nakakatakot. Sa halip, sa tingin ko ay kakaiba siya. Hindi nakaimik si Thea. Nagmamadali niyang iniwas ang tingin kay Layla. Kalimutan mo na ito. May mga personal na bagay ka. Napabuntong hininga si Layla. Basta kaya mo silang lutisin. Ngunit, dapat mong laging tandaan na ikaw ang Grand Priestess ng Timaeus sect. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis. Layla, tawag ni Thea. Tungkol sa practice ko.
Hindi na lumingon si Layla na nakarating na sa labasan. Sa halip, huminga siya ng malalim. Ipapaalam ko sa kanya ang tungkol dito. Nakasalalay sa iyong kapalaran kung matutuloy man ito o hindi. Nang makitang binuksan na ni Layla ang pinto at umalis, tuwang-tuwa na napatalon si Thea. Alam niya na hanggat si Layla ang magsasabi sa sect leader ng kahit ano, papayag ang sect leader. Ito ay dahil si Layla ang pinakabatang elder ng Timaeus sect. Binantayan din niya ang pinakamisteryosong lugar ng Timaeus sect Demon Prison. Ang Chief Elder ng Timaeus sect at ang Peak Master of Seven Mounts identity at status ay hindi maihahambing sa kanya. Gayunpaman, hindi naisip ni Thea ang dahilan para isagawa ang paglilitis na ito. Hindi sinasadya, tumingin siya sa Genesis Energy sa unahan at napagtantong wala na si James at ang iba pa. Medyo nabalisa, binawi niya ang Genesis Energy. Nais kong makuha ang puso ng isang tao at manatili sa kanila kahit gaano pa tayo katanda. Kinagat ni Thea ang kanyang mga labi at bamulong, kakaiba ang mga salita, ngunit bakit ito nagpapainit sa akin? Pagkatapos, hinawakan niya ang Genesis Energy at humiga muli sa Lotus. Kabanata 5,900. Sa paglipas ng mga araw, si James at ang iba pa ay nanirahan sa Mount Martialis ng Timaeus sect. Gamit ang Quasar Lightning, gumawa si James ng long-distance lightning attack method. Ang pamamaraang ito ay umatake at naparalisa ang katawan at kaluluwa ng mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos, gagamitin niya ang Marcy Ice Combat Form para maglunsad ng kombinasyong pag-atake. Umaasa sa paraan ng pag-atake na ito, sa ilalim ng udyok ni Truett, nakipaglaban si James laban sa lahat ng buhay na nilalang sa Years 1 Zalem Rank's First Tribulation to the 7th Tribulation sa 12 espiritual na bundok at pavilion ng Mount Martialis. Wala nang magagawa sa kabila nito. Ang 7th Tribulation ng Years 1 Zalem Rank ay isang balakid. Ang mga nabubuhay na nilalang na nakarating sa ranggo ng paglilinang na ito ay tinipon sa isang santuwaryo ng Timaeus sect. Magtatanam sila hanggang sa magkaroon sila ng pambihirang tagumpay. Hindi sila maaaring makipag-usap sa labas ng mundo. Gusto man silang harmony ni James, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng takot sa Timaeus sect. Mula noon, ang mga buhay na nilalang sa ibaba ng ika-6 na kapigatian ng Years 1 Zalem Rank ay lumuhod sa lupa at humingi ng awa nang makita si James. Sa dilim, si James ay nasa parehong antas ng Truett. Kilala sila bilang mga dominator ng Mount Martialis. Sa sandaling ito, sa harap ng pangunahing bulwagan ng isang espiritual na bundok, si Truett ay may hawak na elixir na umaapaw sa liwanag sa harap ni James. Playfully, ipinaliwanag niya ang pinagmulan nito. Isa itong first-grade Seal Genesis Peel. Pagkatapos lunukan ito, maaaring sugpuin ng isang tao ang ranggo ng paglilinang ng isang tao ng 10% at magagamit lamang ng 10% ng Genesis power ng isang tao. Ninakaw ni Truett ang mahalagang elixir na ito mula sa treasury ng Skynet. Nais niyang gamitin ito upang i-seal ang karamihan sa kanyang Genesis power pansamantala at labanan si James ng pantay-pantay. Mahilig siyang makipaglaban at mahilig sa martial arts. Na-curious siya tungkol sa kapangyarihan ng labanan ng Golden Body ni James. Hindi siya makukuntento kung hindi niya lalabanan si James. Nang marinig ang paliwanag ni Truett, inilibot ni James ang kanyang mga mata. Ano ang cultivation rank ng 10% ng iyong Genesis power? Ito ay nasa paligid ng 7th Tribulation ng Middle Grade Years 1 Zalem Rank. Mapaglarong ngumiti si Truett at sinabing, gayunpaman, hindi nito malalampasan ang tuktok ng Years 1 Zalem Rank 7th Tribulation. Nang marinig iyon, tumawa si James. Ganyan ka ba kainip? Wala akong choice. Napabuntong hininga si Truett. Natalo mo na ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa ika-6 na kapigatian ng Years 1 Zalem Rank. Para subukan ang iyong tunay na kakayahan, sarili ko lang ang kaya kong isakripisyo. Masyadong mataas ang tingin ni Truett sa kanyang sarili. Malinaw, siya ang gustong makipag-duel. Gayunpaman, nagsalita siya ng matuwid. Siyempre, gusto ding malaman ni James kung ano ang pinakamataas na cultivation rank na maaari niyang labanan sa kabuoang lakas ng kanyang Golden Body at Marcy Ice Combat Form.
Kaya naman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumayo si James. Kung ganoon, lumaban tayo. Kahit sinong masaktan ay hindi makapagreklamo. Oo naman. Excited na tumayo si Truett. Kaya ko na itong kainin ngayon. Nang hindi na hinintay ang tugon ni James, nilunok niya ang first grade seal Genesis peel. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Agad naman siyang lumayo kay James. Nang makitang magsisimula na ang labanan, si Stephen, Xavier, at Quattro ay umatras sa malayo. Sa kanila, kahit na si James ay nasa parehong kultibasyon na ranggo sa kanila, siya ay kasing baliw ni Truett. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse. Pinakamabuting manatili sila sa malayo, kung sakaling madamay sila. Halika na. Sumenya si Truett kay James. Wala akong Genesis Divine Light at ang lakas ng Fifth Tribulation ng Years One Dale Rank. Patas ang laban na ito. Walang sabi-sabi, ikanaway ni James ang kanyang kamay. Dose-dose ng mga puro quasar lightning ang lumitaw. Nang makita ang puro quasar lightning na papalapit sa kanya, iniwasan sila ni Truett at sumigaw, "Hoy, hindi ito patas. Paano mo ito magagamit sa simula?"